today, Mayor, sa ang sitwasyon dira sa imo nga banwa? Daw naanad na lang man kami sang linog Ay. kay starting January 20 to the present Mm. more than 1,000, no? So actually we are averaging 200, more than 200 tremors a day. Oh my God. Some are felt, some are not. Mm. But yesterday, medyo daw kusog-kusog to, no? Kay may ara kita 5.9, 5.4, 5.7. So again, we issued an order for preemptive evacuation and temporary suspension of sea-related activities. Ang amon nga governor also issued a class and work suspension. As of last night until this morning, however, nagbalik naman siya sa ang average magnitude ng tremor, 1.9, 1.7, ang pinakakusog, no, 2.1 amo na, may ara 4.4. So, balik naman kami, daw normal na lang ni sa amon. Oh. So, buot sa likod, ang mga evacuees nga naghalin sa ilang mga panimalay kahapon, subong amat-amat na nga nagbalalik sa mga panimalay nila, Mayor. Actually, it's we have to look at it, no, on a proper perspective. We don't want other people looking at us na daw actually, as a mayor, we have to distinguish, no, ang linog, why ko mahimo sila, no? It is not man-made. I cannot also assure people that if they go to evacuation center, hindi sila vulnerable sa linog. Yes. So, sa amon, kay coastal man kami, and there was a history of tsunami. So, what we are avoiding here as much as possible, no, is to minimize damage and if possible, zero casualty. So the only way we can do that is to have preemptive evacuation. Now, the people, nagapasalamat ako sa katawan sa Kalamansi, kay aware na gyapon sila, balanan nila anong himuon. So, why kami force evacuation? Sila na lang ang on their own, no, gapangita sang lugar nga taas, no, avoid sila sa igat sang dagat. But kami man nga sa authority, as much as possible, we maintain a profile. Kag na namon kung din sila gakadto, para kung maghatag kami sang tabang like food packs, wala namon kung sino ang dapat namon nga tagaan. So amo na lang na ang ginahimo namon. Oo, naintindihan man na namon, Mayor, no? Kay syempre, kung na mag-tener karon sa evacuation, no, naintindihan ta ang pondo ninyo sa LGU hindi makasustener sa adlaw nga panginahanglanon nga ihatag sa mga bakwit, plus may mga kanya-kanya kita nga pangabuhi nga dapat mga atubangon. Pero sa ano subong ang mga measures sa if ever nga nagakatabo immediately, ano ang paghulag sang imo sini nga LGU, Mayor? Naintindihan ta kamo opisyal may mga tag sa kapamilya man nga need i-secure anay kung nagalinog, pero ano ang imo nga mandato po sa mga first responders dira po sa Kalamansi? As of now, since pag may mga amugid ni nga kusugid nga pagtayog, no, ang mga tao may ara man kita mga
ano no, may mga protocol man kitang nga gina-observe. Pero ang mga tao, basta may mga tayog na nga gasunod-sunod na gid, mahalin na gina sila, especially ining sa ara sa coastal, halin na gina sila sa mga balay nila. Mm. So as of now, kay tungod sa tabang sa DSWD 12, we have set up tents on open spaces. So kung dakini sila mga bata ara na nadira, kung amuni nga aga nga tan-aw nila daw safe man, mapauli na sila, batayan nila ilang nga balay. So life must go on. Eh kung nga aton sini nga maabtan ni sa kabulan nga amuni, di mabudayan man kita. Mm. Oo. Ang concern man namon, Mayor, and actually gina-raise man, no, not only dira sa imong nga banda sa Kalamansig, Libak and Palingba, and of course, no, in Region 12, may mga ideya na bala nga dapat may ara sang convergence ang tanan nga mga local executives with the FIVOX to clarify and to explain no, ang extent sang posibilidad kay actually mas nagahatag sang kakulba kag trauma sa katawan ang mga fake news nga nagasiling nga may mapalaaboton nga mga big one, no? May ara sang possible nga masulit ang Morogov. So, sa sinabala nga mga ah, tawag naton balita kag impormasyon, paano ma-counter ina naton mayor nga hindi mas maghatag sang kakulba pagid sa mga pumuloyo or another level of siling naton pag-istoryahan na isang mga opisyalis naton kung sa diin padulong kag ano ang mas worst nga maging epekto sini kung magsigi-sige itong na-mention mo nga mas makakulba kung magsubra bulan nga ang insidente nga sige na lang linog po ang matabo. Sa amon nga level, actually I admit no, as incident commander, I have to focus on the goal. Kung ano ang amon nga aim, dira na lang ko mag-focus kay sa to matuod na ng gambal mo. May mga tao labi na sa social media subong kay gina-viral balan mo. Oo. May mga content lang na sila. Kaya na sila ka-intindi. Balan mo ako, politiko ako. Kung sawayon ko, ako pamalain. No, Tama din. oo, ang iban gani ara sa abroad pag gusto la istorya. Ang tao nga makakita, they are sending a wrong message and they don't know what is happening on the ground. Yes, yes. So, sa ako na lang, like I said, I have to focus on what needs to be done. And I'm telling the people, focus lang bala kamo kung ano ang ginahambal sang MDRR, sang barangay. Kaya balan mo, ang barangay ang una nga pili nila dalampan eh. Ako, I manage the whole operation and I give them guidance, I make the big decisions. So, ginambalan ko the information and the order must come only from the incident commander. Hindi kita magsapak-sapak sa mga istorya-istorya nga wala pulos kay gadugang lang kulba. Bisan ako gani may mga information man nga I need not inform the public because mas magrabe pa kung magpanik ang tao. Yun. Kay mas mabudlay no kung maghatag sang kakulba nga hindi na sila magpati no kung ano ang mas kaayuhan sa katawan. Pero I know nga challenge ini sa atong tanan no. Magpangamuyo kita nga kabay pa undat na ini pero subong ay hatagan ta kaligwa mayor pagpasiguro mo po no kasi na uunawaan namin, hindi lang mga residente muda sa Kalamansig, may mga paryente na sila here in South Cotabato nga also worrying no, sa possible nga mga worst scenarios nga mahimo nga magluntad. Ang imo nga assurance din po and panawagan na lang din in public because of this continuous earthquake nga na-experiensyahan po naton diri sa aton sining nga lokalidad. Go ahead po, Mayor.
Yes, the scenario is this. I cannot deny this because this is the information is available in PBox site, no? Makikita naman natin doon kung ano talaga ang nangyayari at ang epicenter is just in front of my town, no? So hindi ko ma-deny. You can see the tremors, the number of tremors every now and then. Now, as the local chief executive, I cannot possibly issue an executive order to na ipagbawal ang lindol. Mm. At hindi din natin maiwasan na buong bayan, in fact buong probinsya ay makaramdam. Mm. So, ang akin na lang focus nito ay to minimize the damage if possible, and if possible to preparedness and correct information, we will have zero casualty. Ayaw ko pong magpanggap at magpasa na walang discomfort or inconvenience of the part of our people. There will be, no, kahit na naka-evacuate tayo kasi umalis tayo sa mga bahay, meron talagang discomfort. But I am thankful for 3 reasons. Number 1, ang mga tao ay nagko-cooperate. Alam na nila ang kanilang gawin. Pangalawa, hindi po nagkukulang ang ating mga ahensya, lalong-lalo na ang DSW-12, no, sa pangunguna ni RD Cabaya, tuloy-tuloy po ang food packs, pati ang mga tent na pinapadala sa amin. Ang provincial government headed by our governor Dato Pax Ali Mangunda Dato, tuloy-tuloy din po, no, yung mga pagpapadala niya ng tulong, yung medical, yung mobile hospital namin, nandun na sa amin halos ang provincial disaster risk office, nandun na rin sa amin. So, may mga mayors po na nagpahayag ng na sabi nila, just call on us, we are willing to send help. Nagpapasalamat po kami dyan. So far, dahil sa sunod-sunod na lindol, merong mga buildings, no, lalo na mga sementadong building na nagkakaroon ng mga crack. May mga mangilan-ngilan na ring mga building na kinondemn na natin na not usable already. Pero so far, walang immediate na damage caused by the earthquake. Yung talagang sa sobrang lakas, kasi dahil mahina naman, dahil lang sa sunod-sunod, no? Wala pang casualty na nare-report po. Walang, kung meron mang power interruption, kaagad namang nagagawa ng paraan. Pasuori pa kami nung umulan dahil baka mag-cause ng landslide, pero so far naman wala din. Pasalamat kami sa Panginoon na hindi rin kami pinapabayaan. So, sa ngayon po, naka-alerto po kami at so far, naantay na lang namin kasi parang nasanay na kami na sunod-sunod yung lindol. Inaabangan na lang namin, then tinitingnan namin, obserbahan namin kung ano ang pwedeng mangyayari to.